stuck in a hard place, it's better in control. What am I waiting for? See planes beneath my compass, my transport. Barangay Tilahe is one of the 21 barangays of Tandag City, a fifth-class city in the province of Surigao del Sur. Like other barangays, Tilahe plays an important role in the overall growth and development of the city because it serves as a primary unit where government programs and community participation and local initiatives begin. Hello everyone, I am Frixie Junjila Saka, and today I will be sharing with you the history and overview of Barangay Tilahe. Control. What am I waiting for? See planes beneath. Barangay Tilahe has a rich history that reflects the resilience and culture of its people. According to early accounts, the first settler of the area was a man named Cafonso, who is believed to have stayed in the area while hiding from the Japanese army. The barangay's name came from the symbol T, representing the sign of the cross made by the visitors before entering the place, and lahe, a type of bamboo that once grew abundantly in the area. The barangay was officially created on March 3rd, 1966, through Executive Order number 24 issued by Governor Adela Serrata. Barangay Tilahe is home to thousands of residents living across its 18 puroks. The barangay continues to grow and develop through active community participation, local governance, and cultural traditions such as the annual fiesta in honor of Senor San Vicente Ferrer as part of Tandag City's development. Barangay Tilahe contributes to social, cultural, and economic life of the community while preserving its identity and heritage. See planes beneath my compass, my transport. See planes beneath. Today, I'll be interviewing two residents here in Tilahe. Good evening, ma'am. Good evening. Pwede ta ka ma-interview, ma'am? Oo, pwede ka dayon. So, ano mo pangan o edad, ma'am? Ako si Ellie Grace Galgao Cabulaw. I'm 42 years old. O, pila na ko nga di katuig sa Tilahe? 42 years. So, uni mo trabaho, ma'am? Sa Kuman, ako ay isang barangay kagawad din sa barangay Tilahe. Kano sayag sugod niyo kuan, ma'am? Nagsugod ang barangay Tilahe March 3, 1966 under Executive Order 24 nag-i-issue ni Governor Adela Serrata. Uni kuan, hindi kan an barangay na Tilahe kita. Ang Tilahe, letter T, cross ko na yun siya kay alisir ko ng mga taong mo enter manhina area, manguros ko no kay para ko no dili mawara. Then ang lahi means a variety of bamboo or kawayan yon sa kay inin area nan ini ya kapaligid kay siya ng kawayanan. So naman Tilahe kay manguros ko no na ay para di gid mawara. Pila ka book ang purok nga sa Tilahe, ma'am? O We ang have population? 18 puroks and 10,104 population. Uni mga dakong kausaban na nahitabo nga sa Tilahe. Dako ng kausapan kay nga simento ng karsada, ang mga bahay sab, mga konkreto na, mga simento din. We have a lot of establishments nganhi, tapos mga businesses nganing sa barangay Tilahe. Ano ang paan, ma'am? May pagmalaki niyo nga di sa
Tilahi? May pagmalaki gid mo ang Barangay Tilahi kaya di sa amo ang provincial capital, sports complex, Asento Elpa, tapos sabi nga niya kasagaran mga government offices like PhilHealth, DSIS, Pag-ibig, then damo sab nga na mga business establishment nga ni sa Barangay Tilahi, and of course proud of kami na yan sa Barangay Tilahi ang ato hospital na nila Cherokee Memorial Hospital. American. Thank you po, ma'am. Thank Hello, you. sir. Good evening. Pwede na po ma-interview, sir. Pwede. Okay. Sir, ano yung pangan, sir, of edad? Ako si Eliseo Tabipa Galgao, 72 years old, married. Una tuyo din ay sa Upper Lupa, Tilahi, Tandag City, Rio de Janeiro. Kailan ako nga di ka 2 weeks, sir, gahuya sa Tilahi? More or less, mga 40 sobra. 40 years. Uli mo trabaho, sir, o ang trabaho ng mga tao nga di sa una sa taga-Tilahi? Ako, retired police officer ko. Ito ang mga tao dire. Kasagaran, empleyado sa petrolyo, maestra, sa hospital, mga farmer, mga laborer o mga engineer. Kasagaran, puro trabaho ng mga tao dire. Uli mga dakong kausaban na nahitabok nga di sa Tilahi, sir? O dakong ko sa banili tungkol sa pag-ari ko ang kapsada dire puros pa kuan para sa masimento o mga balay gagmay pa kung wala pa yung sakto na mga establishment dire butang o ang uban dire secure na sila sa ilang pamilya. O ni mga nadumduman ni mo nga di sa Tilahi na nahitabo, na dili mo makalimutan? Ang usa sa ako, huwag makalimpitong naitabog niya sa sulod sa balay. Na diin may ang mag-asawa nga pulis ug akong bayaw aras balay, nag-away sila kalitan ang bana may apel o gikulatan sulod sa balay kulata o dito na ospital akong bayaw kung ako ipala ng kaso kung bana o sa Diyos na dua karanggo na taktak niya kaya ang pagkasundalo kung sa abuso ngayang bukat sa usa ka babae. So, ano yung mga may pagmamalakin sa iyo barangay, sir? Sa barangay, bayan sa barangay, o daghan na mga improvement ang himo kumpara sa una. Karon magwapo ng barangay, 3-story building na. Sa una, wala pa ito makuhan. Gamay pa, very improving na ang barangay. Thank you, sir. Amo dayat. In conclusion, Barangay Tilahi is more than just a place. It is a community shaped by its history, culture, and the unity of its people. From its humble beginnings to its continuous development today, the barangay plays an important role in the growth of Tandag City. Through the cooperation of its leaders and residents, Barangay Tilahi continues to progress while preserving its tradition and identity. This shows how strong and active communities help build a better city for everyone. Thank you for watching. Seaplanes beneath my compass transport. Seaplanes beneath my compass transport.